What's up mga kamani magnet? Nandito na naman tayo para alamin natin ang mga bagay na dapat mong tandaan na hindi dapat ipasok sa loob ng kwarto. Una sa listahan ay ang mga alagang hayop. Ang loob ng kwarto natin ay lugar ng pahingahan. Kapag mas maraming hayop o alagang hayop ang nasa loob ng ating mga kwarto, maaari itong maging resulta ng hindi mo pagkatulog. Ang pagkawala ng pagkakatulog ay nagiging dahilan para pagising mo, ikaw ay nagkakaroon ng mahinang buong araw na wala kang kagana-ganang kumilos dahil nga kulang ka sa tulog. Bukod dito, ang mga alaga nating hayop ay mga buhay na elemento. Ang active na elemento o buhay na elemento sa loob ng ating mga kwarto ay nagdudulot ng balisa, kaya magreresulta sa pagkakasakit. Isa pang bagay na hindi mo dapat inilalagay sa loob ng iyong kwarto ay ang mga bookshelves o mga libro. Ang loob ng kwarto ay pahingahan lamang. Ito ang lugar kung saan dapat ka nagpapahinga. Ang mga bagay na maaaring magdulot ng bukas na aktibong isipan at kakayahan ng iyong katawan na maging aktibo ay hindi magandang nasa loob ng iyong kwarto. Bagamat mainam na nakapagbabasa ka sa loob ng kwarto mo, ngunit ang aktibong elemento na yan na nagbibigay ng aktibong resulta ay maaaring magdulot ng hindi magandang resulta. Pagkakasakit, anxiety o depression ang maaaring ibunga sa mga taong natutulog sa loob ng kwartong maraming bookshelves o aktibong enerhiya. Isa pang bagay na hindi mo dapat inilalagay sa loob ng iyong kwarto ay ang matatalim na bagay. Alam naman natin na bukod sa ang matatalim na bagay na yan ay delikado, hindi rin maganda na nasa loob ng kwarto mo ang mga object o kagamitan na matutulis. Magre-resulta kasi ito sa negatibong enerhiya. At ang negatibong enerhiya na yan na nasa loob ng kwarto kapag dumami at naipon, magre-resulta ito sa mabigat na pakiramdam. Magre-resulta upang ang pagkaubos at kawalan ay maidulot nito sa mga taong natutulog sa loob ng kwarto na yan. Kahit display pa yan o kahit naman hindi mo ginagamit, huwag mo nang ilagay sa loob ng kwarto para iwas kamalasan. Tandaan mo rin, anumang bagay na nagdudulot ng hindi balanse at ang bagay na nagdudulot ng dobleng katawan ng mga taong natutulog sa loob ng kwarto ay magre-resulta sa pangangalunya o kaya naman ay pangabit ng iyong asawa. Kaya wag na wag kang maglalagay ng salamin sa loob ng kwarto mo, lalo pa nga't kung ang salamin na yan ay nakatapat sa inyo habang kayo ay natutulog. Sapagkat kapag ito'y nakatapat sa inyo habang kayo'y natutulog kung saan kayo ay nadodoble, maaari itong magresulta sa dobleng kapareha. Pwedeng ikaw o maging ang asawa mo ay magkaroon ng third party. Para maiwasan ang bagay na to, huwag mong hahayaan na nadodoble kayo sa salamin. Takpan to kapag hindi mo na ginagamit. Huwag mo ring hahayaan na ang mga halaman ay sandamakmak sa loob ng iyong kwarto. Ang mga halamang may lupa ay isang resulta rin ng mga elementong aktibo. Katulad ng aking mga sinasabi, ang mga aktibong elemento na yan ay hindi dapat nasa loob ng kwarto mo. Kung saan ang mga lupa na yan ay dinidiligan, water element ay nandoon na rin. Kaya hindi maganda na sobrang dami ang nasa loob ng kwarto mo. Maaari kang maglagay pero pa isa-isa lamang. Huwag sobrang dami. Alam kong magandang may halaman sa loob ng kwarto, pero ang magre
resulta naman ito ay negatibo. Kaya mas mainam na iwasan mo ang bagay na to para ang aktibong enerhiyang nagpapabagal sa pag-asenso at pag-unlad ay maiiwasan mo. Isa pang bagay na lagi kong sinasabi, ang water element ay hindi mo rin dapat inilalagay sa kwarto. Kahit pa sabihin na sa aquarium ang water element na yan. Hindi ba pag sa aquarium, aktibo rin ang mga tubig na dumadaloy dyan, gumagalaw at talaga namang umaalon-alon pa. Hindi ka makakatulog at hindi ka magkakaroon ng peace of mind kapag ganyan. Ang mga aquarium ay hindi mo dapat inilalagay sa loob ng kwarto. Pwede ka namang maglagay ng aquarium sa tahanan mo, ngunit ilagay mo to sa north side ng bahay mo para mas magbigay ng swerte. Pero a big no-no kapag nasa loob ng kwarto dahil ito'y maaari magdulot ng kamalasan na magre-resulta sa pagkawala ng pinansyal na aspeto ng iyong buhay. At syempre, hindi mawawala ang mga kalat sa loob ng kwarto. At ang mga kalat na yan ay nagbibigay ng negatibong enerhiya na nagdudulot ng pagkaubos ng pinansyal na aspeto sa iyong buhay. Kaya naman kung may mga kalat sa loob ng iyong tahanan, mas mainam na ang mga yan iligpit, itago o kaya naman asikasuhin mong maitabi at ma-organize ang mga yan. Sapagkat kapag pinanatili mo yan sa loob ng iyong kwarto, nagkalat at nadudumihan ang kwarto mo, magugulat ka na lang na kahit anong pagsusumikap mo ay walang naidudulot na mabuti sa iyo. Hindi ka nagtatagumpay at hindi ka umaasenso dahil na rin yan sa hindi organisadong kwarto na meron ka sa buhay mo. Tandaan mo rin, isa ring malas na aspeto ang mga paglalagay na tuyong bulaklak. Katulad ng palagi kong sinasabi, anumang bagay na hindi na maganda sa paningin ay dapat mo nang tanggalin o alisin. Lalo na nga ang mga dried o tuyong bulaklak o halaman na yan. Ang mga tuyong bulaklak na yan ay maaaring magdulot ng pagkatuyo ng mga career success na maaaring pumasok sa iyo. Mamamatay ang anumang bagay na aktibo sa buhay mo. Kaya kung ayaw mo ng mga negatibong elemento na mamuhay at manatili sa buhay mo, alisin mo rin ang mga bagay na maaaring makasagabal sa pag-unlad at pag-asenso mo. Kaya't alisin mo ang mga malas sa kwarto mo para ikaw ay swertihin.